OMG, nakakatakot. Breaking news, delikado to. Video nilabas na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nakakatakot ang sagot ni Bongbong Marcos patungkol sa gera. Naku. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros, mga katunay, at isa dyan ang idol natin si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. Sabi ko na eh. Sila ang nagsaing, tayo ang kakain ng pagdurusa, pambihira. Ano tayo kakain ng bayan? Ito muna pag-usapan natin na totoo ba to Bongbong Marcos? Etong video na ito, AI ba to? Ay, sinisimulan ko na ha. Kaya nga nagtatanong tayo kasi nakita ko tong video na ito. Interesado ako dyan. So gusto ko matanong kung AI ito. Hindi ko rin alam. Honestly, hindi ko alam. No? But I really hope na itong video na ito ay AI. Bakit? Ayan. Napakadelikado nung sagot ni Bongbong Marcos patungkol doon sa ano ang gagawin natin laban sa gera. Delikado po ito. Ayan. Napakadelikado Ano yun? nitong binitawan ni Bongbong Marcos na ito. Tingin nga dyan. Pakinggan po natin. Nakaka-curious ako. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Yan, okay. So bukod sa langis, syempre pag tumaas ang langis, tumaas ang gasolina, Tataas ang tataas bilihin. din yung ibang mga produkto. Oo. So anong ini-expect natin? Yan po ang tanong. Ano pong ini-expect natin, President Marcos, na mga iba pang tataas na produkto at ano ang ating planong gawin para masolusyonan natin itong pagtaas ng produkto ngayong panahon ng gera? Oo. O, ito po ang sagot ng presidente nyo. It all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo. Talagang delikado nga yan. Nagkanda utal-utal na. So ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect. Ay, parang ano, no? Para sa akin napapansin ko. Parang paulit-ulit yung sinasabi niya tapos na utal-utal. Diba? Diba? Hindi katulad ng ibang mga presidente, diba? Nakikita naman natin sa ibang mga bansa. At kahit yung mga dumaan naman talagang lalo yung tatay niya talaga. Talagang napaka-astig magsalita. Si Ferdinand Marcos Sr. Diba? Ito kasi parang ano siya, yung naka-cellphone ka, tapos may kausap ka, nawawalan ka ng signal, nagchachapi. Delikado nga. Ang hirap pong panuurin, Bongbong Ang hirap pong ano? Lagyan ka, Coach Oli, yun lang ata yun. Delikado dyan. Pakitulungan nga ako kasi baka bobo ko eh. Hindi ko talaga maintindihan kung anong ibig sabihin ni Bongbong Marcos niyan. Pakipaliwanag nyo nga sa comment section. Ano ba talaga ibig niyang sabihin? Hindi ko talaga, alam mo, hindi mawala, no? Hindi dahil sa pro Duterte tayo, hindi po yun ang issue. Alam niyo si Duterte, pag pinapanood nyo, di ba excited kang panurin? Yung tinitingnan mo talaga kung saan yung leading ng bansa natin. Saan patungo. Ako talaga, pag inaaral ko yung sinasabi ni Bongbong Marcos, parang gusto ko suntokin yung laptop eh.
Talaga. Hindi, para kasing ano, di ba, yung sinasabi ko nga kanina, parang may kausap ka sa cellphone tapos nagcha-choppy. Hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi niya, kailangan maghanap niya ng signal. Baka mamaya wala siyang signal, kaya nagcha-choppy. Nagcha-choppy siya. O kaya hindi natin siya maintindihan. Ito ba yung ano, human cellphone? Human signal. Parang ganun. Parang, ano ba talaga? Lalo't pag masama ang gising Kayo mo. mga Tapos, katunay, ano yung tanong ni Coach Oli kanina kung AI ba to? Kayo mga katunay, tingin nyo AI ba yan? papanuurin mo. Ano ba? Slow ba yung Sana utak ko? nga, Hindi ko AI. talaga maintindihan lang talaga. O, wala talagang direksyon yung kanyang pinagsasabi. Yan, pag Tuloy natin ha. Sige, tulungan ninyo ako. Paki-explain ano ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Siguro kung may mga nanonood dito na mga panatiko ni Bongbong Marcos, paki-explain nyo na rin. pero yung mga halimbawa, yung mga the only place where the transport has been Nako, Bongbong Ang sakit sa ulo. Marcos, delikado yan. Hindi, alam mo, Kala delikado. ko ba naman kung ano yung delikadong sinasabi ni Coach Oli? Ito lang pala yun. Kasi kapag ako nagre-reaction, kapag nakita ko yung isang video, tinitignan ko lang yung thumbnail niya. Sipatin ko lang yung pamagat. Gusto ko on the spot ko nire-reaction. Hindi ko na panonoorin ng isang buo. Para talagang surprise. Dito talaga na surprise ako. Grabe yung pagka-surprise ko talaga sa video na to. Na syempre delikado, Diyos ko. Pinakita pa yung mukha ni Trump. O, di ba? Tapos ito lang pala masasalubong mo. Gera po ito. Di ba? Ang malas lang natin na dumadaan sa malaking gera ang mundo ngayon, tinatamaan ng problema sa langis, tapos si Bongbong Marcos, Sakit pa sa ulo. ang presidente. Tapos ito plano niya. Hindi mo maintindihan. Ito direksyon niya. Hindi mo maintindihan. Parang mas masarap ang kausap yung Parang mas masarap ang makipag-usap sa ano ba yun? Patawag doon. Sa may toyo kaysa Marcos, kung anong tinitake mo mang multivitamin, pakitigil mo muna. Kasi parang nahihinto yung utak mo. Di ba? Hindi siya Ito po ginagawa ng dire-diretso. nating katatawanan ha. But this is dangerous. Especially to a country like us na mahirap. Kasi nga, kung mayaman na bansa ay tatamaan sa pagtaas ng presyo ng gasolina, tayo pa kayang mahirap na bansa. Sa pool talaga tayo dyan, considering na ang bansa natin nukno ka ng traffic. Oo. Tapos, very sensitive. Hindi, na sa nga- totoo lang, no? Sa nangyayaring yung pagtaas ng gasolina, mamamayagpag na naman yung mga e-bike. Di ba? Magkakalat na naman sa kalsada yung mga e-bike, yung mga bagong hari ng kalsada. Pasensya na sa mga katunay na naka-e-bike dito, hindi kayo yung tinutukoy ko. Yung tinutukoy ko, yung iba, syempre, may mga naghahanap buhay naman talaga, ginagamit sa hanap buhay yung e-bike. Pero minsan kasi, hindi na nila ginagamit sa tama. Hinaharang nila sa kalsada, yung tipong namamasada sila, tapos bumababa ng pasahero sa gitna, tapos paparada sila sa gitna, tapos pag pinatabi mo, sama pa ng tingin sa'yo, di ba? Tinititigan ka pa ng masama, sila pa galit. Tapos minsan, hinto sila, hanap ng pasahero, parang hinaharangan nila yung daan, parang wala ka madaanan. Parang gano'n nangyayari, kaya tinatawag ko silang parang bagong hari ng kalsada. Di ba? Dati jeep. Tapos naging tricycle, ngayon e-bike. Parang naging sila talaga pa kasi wala naman silang lisensya. Diba? Pero kung tutusin para sa akin, mas masarap siguro kung lagyan na rin ng lisensya yung mga e-bike. Kasi sa totoo lang, kung lumalabas na yan, bumabiyahe na yung mga yan eh. Diba? Sa kalsada, kailangan lahat ng mga transportasyon na ginagamit sa labas ay may lisensya. Siyempre, kawawa naman yung mga kumukuha ng lisensya, yung mga nakamotor, yung mga nakasasakyan. Diba? Tapos nakikita mo, naka-e-bike, walang lisensya.
Kapag nakabangga yan, nakadisgrasya yan, eh di walang pananagutan yan. Diba? Dapat meron ng ganun. Pasensya na dito, mga katunay. Alam kong may mga naka-e-bike sa inyo. Pero alam ko, nauunawaan nyo yung sinasabi ko. Diba? Kasi mas maganda maging patas. Maging patas lahat. Kasi talagang napakarami na nga e-bike ngayong mga panahon na to. No, yung iba naman, ginagamit, sinasamantala ng mga ibang gumagamit nun. Ginagawa sa pang-aabuso sa mga transportasyon. Ayos lang naman kasi maghanap buhay eh. Hindi naman masama talaga. Karapatan maghanap buhay talaga. Talagang kung sa maganda gagawin. Pero minsan kasi ang pangit na ng ginagawa eh. Hindi na sila sumusunod, hindi na sila kumbaga parang sila pa yung hari, sila pa yung di ba? Parang mas dinaig pa nila yung mga tricycle. Di ba? Ang ating political, tapos nasamahan pa ng ganito, ng gera, tapos nasamahan pa ng ganitong statement ng presidente. So parang ang dating sa atin, sige, magutom na kayo. hindi ko rin alam yung pinaggagawa ko. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin natin. Magutom na kayo, basta kami may pera. In short, Kaya nga tayo, nagpapasalamat tayo eh. Yung pandemya, hindi tumama ngayong panahon na to. Kasi kung ngayon tumama yung pandemya, nako sigurado hindi niyan lalo alam yung sasagutin niya. Diba? Eh dito pa nga lang mga krisis pa lang sa ibang bansa na medya tayong tinatamaan talagang nagkakaganyan na lalo pa kaya yung sinalubong ni Tatay Digong nung pandemic. Diba? Kaya nga pasalamat tayo Kaya nga sinasabi ko sana kung ito pa ang administrasyon hanggang ngayon sana wag magkaroon ng pandemic. Pero hindi lang. Hindi lang ngayong administrasyon wag magkaroon, syempre sa mga susunod pa, pero talagang wag ngayon talaga. Kawawa tayo talaga. ganun eh. Ito pa, tingnan natin. So, yun nga yung sagot ni Bongbong Marcos patungkol sa problema natin sa gera, na napakadelikado ng kanyang sagot, tapos dito pa sila. Ito pa ang concern ng grupo ni Bongbong Marcos. Tingnan po natin. Well, alam mo, may kumausap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Yan, cabinet member. So, ibig sabihin, tinalaga ni Bongbong Marcos siya nag-appoint dyan. So, alam natin, alter ego ang cabinet. Yan po ang issue ng Malacanang. Na si Erice, makasara. Pambihira, no? Ganyan po kababaw. Sino kaya? Pag medyo kontra ka sa administrasyon o kontra ka sa mga kumukontra kay VP Sara, yun kaagad ang iniisip nila. Makasara ka, makaduterte ka. Ganun agad. 'Di ba? Hindi ba pwedeng kahit hindi ako makaduterte, ganito, hindi ako makamarcos, hindi ako concern ako sa nangyayari sa bansa natin. Ibig sabihin, pag nagkaroon ako ng concern sa bansa natin is DDS na ako, loyalista na ako, kakamping na ako, dilawan na ako, ganun ba yun? Diba? Dapat hindi sila ganun mag-isip. Malay natin to sa Erice, diba? Nagsasalita siya dahil talagang nakikita niya na sa sarili niya na hindi na maganda yung nangyayaring takbo sa bansa natin. Kaya nagsasalita na siya ng ganyan. Kaya parang kinukunti na niya na. Diba? Wala na ba siyang karapatan magsalita? Kapag nagsalita ka laban sa makaduterte yan. Ganun agad? Agad-agad? Laging Duterte ang dinadamay? Agad-agad? Ang cabinet yun. Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos Dynasty, pati Duterte Dynasty, nilalabanan ko So patas lagay muna natin sa konteksto si Erice, Ayan. nilabanan yung war on drugs ni PRRD. Hindi po natin kinakampihan si Erice, pero ang sinasabi natin dito, hindi siya pro Duterte, hindi rin siya pro BBM. Kung kukulayan nyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Yun. O yan dilawan daw siya O yan inamin niya na, dilawan daw siya. O. Di ba? Kaso Isa lang- siguro, baka ito yung dilawan na medyo may isip. Di ba? Parang si Bam, dilawan na may isip.
Meron kasi mga dilawan na walang isip. Pasensya na sa mga dilawan, ha? Kulay ko, dilaw. Ito problema sa dilaw ngayon. O hindi man yung mga followers ng dilaw. Ito problema sa pink ngayon. O sa pink lawan. Yung mga liderato nila, kain suka. Pagka hindi ka kain suka ngayong panahon ng pink lawan, ng dilawan, ng pink, maka Duterte ka. So dapat kumakain ka ng suka. Talaga naman. Isa lang ang kulay ko, Kita dilaw. mo naman, kasi sinasabi niya, pinagmamalaki niya, kulay niya, dilaw. O, kita mo naman yung mga nangyari sa dilaw ngayon. Diba? Talagang, dati, talagang maprinsipyo sila. Talagang galit na galit sila sa Marcos. No, kahit kailan. No, kahit kailan. Talagang kalabang ka namin. Pero ngayon, kita mo naman, tuwang-tuwa sila kasi na-spoiled sila. Diba? Na-spoiled sila eh. Tuwang-tuwa sila, bigla silang kumampi, biglang nakisimpatya, 'di ba? Parang parang nilunok kung lahat. Nilunok kung lahat. Sabi ko, Diba? Yan yun. Ako kung meron mang talagang dapat na maninindigan at sasabihin sila ang oposisyon, dapat si Erice. Bakit? Kinukontra niya si Sara, kinukontra niya si Bongbong Marcos. At hindi siya kain suka. Legit dilaw. Kaya nga yung sinasabi, si Ontiveros daw ang oposisyon sila. Paano siya magiging oposisyon? Hindi niya naman tinitira yung administrasyon. Kapag hindi ka tumitira sa administrasyon, hindi ka oposisyon. Diba? Yan ang Siguro magiging opposition sila kapag naging presidente si BP Sara. Yun sigurado opposition na sila, no? tunay na dilaw. Yan ang tunay na oposisyon. sa kanya. Sabi niya, hindi, yung mga salita mo nagpapalakas kay Sara. Ang sabi ko, mali yan. Hindi ako nagpapalakas kay Sara. Yung mga kapalpakan nyo, yun ang nagpapalakas kay Sara. Yun, tama yun. Tama yung sinabi ni Erice. Yung kapal pa kanila talaga ang nagpapalakas kay BP Sara. Hindi si Erice nagpapalakas kay BP Sara. Kung tutuusin, ilan na ang ginagawa nilang aksyon laban kay BP Sara na pumapalpak. 'Di ba? Habang patuloy nilang sinisira ang pangalan ni Sara Duterte, lalong lumalakas ang simpatya sa kanya ng tao. Alam naman natin ang mga Duterte meron ng pundasyong natatag yan. May matibay na pundasyon na yan. Kaya nga nanalo si Tatay Digong na presidente. May matibay na silang pundasyon. Kaya nanalo si BP Sara na vice president. Ngayon, ang gusto nyong mangyari is maniwala sa inyo yung mga taong naniniwala sa mga Duterte. Yung maniwala sa inyo na masira yung mga Duterte sa mata nila. Kaso hindi ganun yung nangyayari. Lahat ng gawin ninyong aksyon laban sa kanila is pumapalpak. 'Di ba? Impeachment, mga kaso, tapos pinakulong nyo si Tatay Digong sa dahig. Nung pinakulong nyo, lalong nakakuha ng simpatya sila Tatay Digong. 'Di ba? Kahit anong gawin nyo talaga is palpak. 'Di ba? Kahit naman mapa-impeach nyo si BP Sara, palpak pa rin yun eh. Sa tingin nyo ba magiging malakas kayo sa mata ng mga tao? Hindi pa rin. Mas lalong magagalit at maiinis sa inyo yun. Lagi nating ini-explain. Ang problema sa gobyerno ni Bongbong Marcos, pag binira sila at binuking yung kanilang pagnanakaw, binuking yung kanilang katarantaduhan, yung kanilang kalukuhan, lahat ng ginagawa nila, pro Duterte ka na. Hindi ganun. Dapat lang naibuking yun. Kasi trabaho ng congressman, lalo na nasa minority ka, lalo na tinatawag mo sarili mo oposisyon. Ang problema dito kay Larissa Ontiveros at kung sino-sino pang mga kainsuka na yan, tawag sila ng tawag sa sarili nilang oposisyon, pero nakikipag-alyado sila kay Bongbong Marcos. Niloloko ka. Kung ikaw makadilaw, kung ikaw makapink, niloloko kayo ng mga Hindi leaders sila oposisyon. nyo. Except to si Erice. Ang tunay na oposisyon talaga, yung katulad nga nila Erice, katulad nila VP Sara, yan yung mga oposisyon. Kasi sila ang kumukontra sa administrasyon. Yun naman talaga ang pagkakakilala natin sa oposisyon eh. Hindi sila yung pumapanig sa administrasyon.
Kila Risa kasi, hindi naman wala ka namang nakikitang ganun 'Di ba? Halos wala nga silang pakialam diyan sa flood control na yan. 'Di ba? So hindi sila oposisyon. 'Di ba? Nakikipagtulungan pa nga sila sa administrasyon Oh, kaya nga sinasabi ko, ulitin ko, magiging oposisyon lang sila once na si BP Sara ang maging presidente. Alam mo, ang totoong nagpapabagsak kay Bongbong Marcos, hindi si Sara. Yung kapalpakan ni Yes. Bongbong Marcos. Kasi kung maganda ang ginawa ni Bongbong Marcos, That's right. kung ang daming proyekto, walang flood control anomaly, walang ghost projects, ang daming mga tulay na nagagawa, tumataas ang ekonomiya. Oo. Kung lahat yan, Yun ang maganda. napapaganda ni Bongbong Marcos, kung paano ginawa ng Duterte sa Davao, kung gano'n ang ginawa niya sa Pilipinas, hindi makakapurma si Sara Oo. Bakit? Ang ganda ng ginawa niya Tinalo niya yung ginawa ni PRRD. Kaso hindi, baliktad. Tinalo niya yung ginawa ng tatay niya. Mas masahol pa siya sa tatay niya. Bakit kayo Di makangako ba, kung hindi mas nyo maayos naman ang konti tatay niya sa kanya. naman kaya? Bakit bumabagsak ng ekonomiya? Hindi kayo na mamahala. Alam ka namang i-criticize ko sa Sara, hindi naman siya mamahala ng bansa. Tama. Tama yun. Hindi ko tutusin talaga yung mga taong nagkikriticize kay BP Sara, mga tangay. Vice President lang naman siya Di ba? Kung tutusin, lahat ng problema ng bansa, ang talagang dapat gumaganap dyan, yung presidente. Ang tutusin talaga, yung Vice President is naka-reserve yan. Kung sakaling may mangyayari sa presidente, yun naman talaga ang katayuan yan. Nakahalili lang yan. Di ba? Kung tutusin, lahat ng problemang nangyayari sa bansa natin, maliit man o malaki, sa presidente nakaatang yan. Lahat ng mga issues na lumalabas ngayon, lahat ng mga klase ng mga ganyan-ganyan, sa presidente lahat nakaatang yan. Hindi nakaatang yan sa vice president. Ngayon, kung ang vice president ay may mga proyektong ginagawa, yun lang yung mga proyekto niya bilang vice president. Pero hindi porket vice president siya, is talagang may karapatan na siya na magmanipula ng ating buong bansa. Hindi pwede. Dahil ang presidente talaga, ang may karapatan dyan, na talagang magsalita, ang magdesisyon, ang gumawa. So kung may mga kapalpakan na nagagawa ang presidente, natural, sa kanya ititira. Sa siya ang bibirahin. Tama si Irisi doon. Kung may kapalpakan na nakikita sa nangyayari ngayon, hindi pwedeng sisihin si Vice President. Ano namang kinalaman ni Vice President dyan? Diba? Pumapalpak yung bansa, hindi sino dapat i-criticize kayo. Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno Tama, ngayon. may punto. Swak na swak tong sinabi ni Rizin na to. Di ba? Swak na swak. Hindi porkit binabanata mo gobyerno, baka Duterte ka na. Oo. Sino pa sisisihin? Si Sara. Wala ngang budget ang OBP. Oo. Binawasan nyo na ng binawasan. Sino bang namamahala? Di ba? Parang, this is how I see it. Pagpalpak ang pamilya, I look at the father. Di ba? Sino ba dapat namamahala? Pag nabangga yung bus, kasalanan ba nung konduktor Driver. o kasalanan nung driver? Pag bumagsak ang eroplano at hindi naman engine failure, Piloto. Hindi mo na pwede sisihin Sino may ng kasalanan? stewardess. stewardess o yung piloto? Diba? Ang problema kasi nito Yung sila Bongbong Marcos, lagi silang naghahanap ng ituturo. Oo, yun yun. May problema talaga ako. Hindi lang to kay Bongbong Marcos Ito yung pangkalahatan sa atin. May problema tayo pag ang isang tao hindi marunong mag-assume responsibility. Laging assume responsibility. May nangyari sa pamilya nyo, akuin mo yung problema. Kasalanan mo, hindi yung kasalanan ng sino-sino. Parang ganun Diba? I mean, hindi ko pinakikilaman yung diskarte sa pamilya. But as I see it, di ba? Hindi pwede ka sisi ng sisi. Titingnan mo din, dapat wala po akong nakitang nag-a-assume ng responsibilidad to si Bongbong Marcos. Puro sila turo. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.